pataas. Come on, clap. Come on. Come on, let's sing. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. Our resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, Misa Pa, let's sing. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, mas mataas na palakpak. And you know what, church? When we say in Jesus' name, the enemy gets defeated. Natatakot po ang kalaban natin sa tuwing sinasabi natin ang in Jesus' name. Kaya naman ngayon, alam niyo po, isisigaw natin yan. Kaya naman pwede niyo ba akong samahan? Come on, let's sing. Come on, malakas na palakpak. God for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Come on, let's continue to worship our Lord. Yes, come on, let's give praise.
the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is what matters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, let me praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's continue to clap. I'll praise when I'm feeling, praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh my soul, let me praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh my soul. Alam niyo po ba, kung may mga tao man dito na hindi nyo pakilala kung sino ang praise natin, pinupuri, you know what, yung kakantayin natin, siya yun. Siya ay sovereign. Siya ang nagre-reign at siya yung Diyos na nabuhay muli at patuloy na nabubuhay ngayon. Come on. Come on, let's sing. Now praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than. Come on, sing. Praise 'cause you reign. Yes, Lord. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Jump, jump on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let me praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. Be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, palakpakan mo ang Diyos.
Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na karapat-dapat kang papurihan. Lord, ikaw ang Diyos na gumawa ng lahat ng langit at lupa. And right now, Lord, ang gusto lang naman pong gawin ay isigaw ang pangalan mo. We know in your name there's power, Lord. We know in your name there's healing. At Lord, ito lamang po ang gusto namin gawin ngayon. To shout it, Lord, sa lugar na ito. Kung pwede ba ngayon, kakausapin mo muna si Lord. Huwag mo munang pakinggan. Huwag mo munang kausapin yung katabi. Kayo munang dalawa. Come on. Open your mouth. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, tataas mo ang kamay mo. Your name is power. Yes, Lord, we believe. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, oh. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that's afflicted by depression, I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Come on, sing Jesus for my family. Yes, Lord. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy.
the shadow, burn light apart. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. Oh, we speak your name, Lord. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, we shout you, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all Ikaw lang, Lord. From my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Yes, Lord. Jesus be the center of our church. That every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Always speak your name, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Come on, shout it. Jesus, Jesus, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, come on, sing. To the heavens, Jesus be the center.
dalangin ko po na ikaw po ang maging sentro ng simbahan ito. And even the life, Lord, ng bawat taong naririto. Come on, pwede bang purihin mo ang Diyos? Come on, purihin mo siya lahat ng ginawa niya sa iyong himala, sa blessing na binigay niya, sa paggalaw niya sa buhay mo. Come on, open your mouth. Oh, pinupuri ka, O Diyos. Sinasamba ka. Ikaw lamang, O Diyos. Purihin ka. Pinupuri ka. Sinasamba ka. Pinupuri ka po, Panginoon namin, at sa'yo lamang po, Lord, ang mga dalangin at Lord, ang mga inawit po namin ngayon. Ikaw lang, Lord, ang pinapupurihin. And we believe in your name, Lord, there is power, Lord. Maraming salamat po sa presensyang ibinaba mo. Thank you, Jesus. Lord, we're excited pa po sa gagawin mo ngayong araw. Ito lamang pong samot dalangin namin sa pangalan mo, Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Yan. Good morning, Life Giver Binyan. Let's acknowledge and appreciate naman po ang ating praise and worship team. Thank you for leading us to a powerful worship sa Lord. I'm Maricar Pasite from Life Giver Bacoor Satellite. And I'm here to share my short testimony about giving. Bago ko nakilala si Lord, 10 years ang inabot para puli bigay ko ang buhay ko sa Kanya. Last year, naranasan kong makapag-life retreat at talaga namang naranasan ko ang pagbabago sa buhay ko. Maraming mga bagay na ang isinuko ko sa Lord at patuloy na pinapabago. When I encountered the Lord, one thing na tumatak rin sa akin ay ang pagbibigay ng tithes and offering. Naalala ko ang sinabi sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi kubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Natuto akong magbigay sa Lord noon at hanggang ngayon. Kahit pa may mga pagkakataon na nagkukulang kami. Pero never namang nag-fail si Lord na mag-provide para sa araw-araw na pangangailangan. Maraming mga challenge, pero nakita ko na never kaming pinabayaan ni Lord. 3 months ago, ipinanganak ko ang bunso sa 4 kong anak na babae. Sobrang hirap ng dinaanan ko dahil overdue na ako at di pa rin nalabas si baby. Kinakabahan ako dahil magkataon na masasayan ako, wala kaming ganong kalaking ibabayad sa ospital. Kumapit lang talaga ako sa Lord and thankfully after ilang oras ng labor, nairaos ko siya via normal delivery. And praise Jesus, dahil wala nang worries ko sa ipang bayad sa ospital ay nag-zero bill. Wala na kaming binayaran. And yung ibang mga needs ni baby, si Lord na rin ang nag-provide. Currently, nag-resign na nga ako sa work ko dahil kailangan ko na talagang mag-focus sa mga bata. Salamat sa Lord, nag-provide siya ng sasakyan sa amin this year para mas malaki and madami ang makater ng asawa ko sa mga pinipick up niya na parcels. In spite na 4 na ang mga anak ko, nagtuloy pa rin ako sa pag-seek kay Lord. Kahit na may newborn baby, sinasama ko siya para maka-attend sa church, life group, satellite, and make disciple class. Nakakatuwa rin dahil yung 2 kong anak ay nakapag-life retreat kids na rin last month. Kapag nagbibigay tayo kay Lord, parte ito ng pagsunod natin sa Kanya. Hindi tayo mauubusan at magkukulang dahil siya naman ang source ng lahat.
Kaya I encourage you po, anumang background mo sa buhay, stay at home mom, working ka, student, or businessman, magtiwala tayo kay Lord at ibigay ang para sa Kanya. Bago po tayo magbigay, let's pray. Taas po natin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at may pagkakataon kami makapagbigay muli sa iyo. Dalangin ko na ikaw po ang magpala at magparami nito sa buhay namin at sa aming simbahan. Tulungan mo po kaming maging tapat sa iyo. Bless everyone, Lord, na nandito sa church, even sa online. In Jesus' name, Amen. We can now give our tithes and offering to all attendees here sa church. Meron po tayong mga envelope wherein dyan nyo po ilalagay ang mga bibigay and mga ashes po tayo to assist you. And sa online naman po, you can send your giving to our bank or GCash account. Happy giving po. And now, let's call on our speaker for today, ang ating napakaganda, napaka-anointed, the Pastora Sil Ocampo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Wow. Pakisabi nga po, good morning. Pakibati po ang iyong katabi. Sabi mo, good morning. Ang ganda mo ngayon. Medyo bula-bulahin mo lang naman ng konti yan. Ang gwapo mo ngayon. Kung asawa mo, katabi mo. Yan, di ba? Dear, malapit na December. Hindi, joke lang. Alright, tatayo po tayo lahat. Let's stand up. Sino po dito excited sa word ni Lord? Grabe po ang nangyari kanina sa first service. Amen? But we believe that second service, okay, ay matindi din po ang gagawin ng Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Pinagkaloob niyo po sa amin. Another Sunday, Lord God, na kami po ay makakarinig muli ng salita mo. Humble us, Lord God. Right now, we just want to feel, Lord God, your presence, your love, Panginoon. And Lord, right now, we just want to rebuke any works of the enemy in Jesus' name. Katamarang makinig ng salita ng Diyos. In Jesus' name, we rebuke it. We rebuke any familiarity, Lord God, sa salita mo in Jesus' name. And all we want today, Lord God, is to receive and receive it and receive everything from you, oh God. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Makakaupo na po tayo. So we appreciate all the ministers, okay, behind the scenes. Hindi man po namin kayo mabanggit isa-isa, pero we appreciate you. Pakisabi nga po sa katabi mo, I appreciate you, nandito ka ngayon. Kapatid, ayan, kung minister yan, appreciate mo naman yan. And syempre sa life-giving testimony natin, kay Maricel, hindi, joke lang, hindi Maricel, Maricar. Sino si Maricel? Okay? Diba? So, ang dami po nangyari ngayong, nagdaang araw, tama, weeks. So, dumaan po ang dalawang bagyo. Amen? Sino ba itong mga bagyo na to? Okay, bagyong Tino at saka si bagyong Uwan. Okay, pero praise God kasi nandito ka ngayon. Amen? We managed to come to this place, to gather, to worship, to praise God. Amen? Walang nakapigil. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi napigilan. Amen? Okay? Hindi napigilan, nandito siya ngayon. Amen po? So right now, I just want to start this word with a question. Are you ready? Are you ready? Okay, question. Naranasan mo na ba na nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali sa buhay mo? Amen. Sa isang tao na mahalaga sa'yo, ang masakit, hindi ka napatawad. Yung ginawa mo naman lahat, umiyak ka na, lumuhod ka na, nagmakaawa ka na, nagwalling ka na lahat-lahat. Hello, pinagsilbihan mo na. Lahat na, pero still hindi ka pa rin napatawad. Uy, lumipas na ang mahabang taon, lumipas na ang mahabang panahon, hanggang ngayon hindi ka pa rin napapatawad. O baka naman, ikaw itong taong ito, okay, na hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapatawad. Check your heart. Sabi mo nga sa katabi mo, check your heart.
Kapatid. O, ikaw na lang. Self. Check mo puso mo, self. Diba? So, anong pakiramdam? Diba? Nang hindi pa napapatawad. Masakit. Mabigat. Ano pa? Napakasakit. Ano pa? Sobrang sakit. To the highest level. Amen? Di ba? Pero alam mo, yun yung pinakamasakit eh. Di ba? Isa sa mga pinakamasakit na pwede nating maramdaman, maranasan, ay yung kapag hindi na tayo nagawang patawarin ng isang tao na mahalaga sa ating buhay. Amen? But you know what? I have a good news for you. Sino dito gusto ng good news? God is willing to forgive you no matter what you have done. Na kahit gaano man kabigat ang nagawa mong kasalanan, God is more than willing to forgive you. Why? Because God is the God of forgiveness. Amen? Who wants here to be forgiven? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayaw nyo po? 10 lang? 5? 6? Ano ba? Lahat tayo. Amen? Pero may gagawin ka. Pakisabi sa katabi mo, may gagawin ka. Okay, now let me share to you my topic that God wants you to receive today. Whatever your situation is, whatever your status today, this is our topic, come to Jesus. Diba? Hindi po yung Pastora Lucille. Diba? Come to Jesus. Sabi mo sa katabi mo, come to Jesus. Okay, today I want to share to you one of the great story, okay, of a woman in the Bible na dahil sa paglapit niya kay Jesus, despite na meron siya ngayon, okay, makasalanan siya, naramdaman niya ang matinding pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Amen. So let's read Luke 7:36 to 50. Okay, basahin ko po. When one of the Pharisees invited Jesus, okay, to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Okay, a woman in that town who lived a sinful life, ano daw po? Sinful life, learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. So as she stood behind him at his feet, okay, weeping, she began to wet his feet with her tears. Ano daw gamit? Luha, pampunas doon saan? Panglinis sa paa ni Jesus. Then she wiped them with her hair. Ano daw pinampunas? Buhok. Kissed them and poured perfume on them. So when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is. So na-judge na that she is a sinner. Naku, kung alam lang talaga ni Jesus. Yan, di ba? Nag-aano na siya sa ano niya. So Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 people owed money to a certain money lender. So nagkaroon ng parable si Lord. One owed him 500 denarii and the other is 50. So dalawang tao nangutang, yung isa 50, tapos yung isa 500. So neither of them had the money to pay him back. So he forgave the debts of both. So pinatawad niya, hindi niya na pinagbayad. Now, which of them will love him more? Okay, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. Okay? So you have judged correctly, sabi ni Jesus. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Okay? I came into your house. You did not give any water for my feet. Okay, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sin? Okay? Verse 50 and the last, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Palakpakan po natin ang salita ng Lord. So this morning, no, para makita natin, mahimay natin, I want to show you 3 responses that we may see in the story. Sa 3
responses po ang makikita po natin. Unang-una is what? The sinful woman's response. We can see that in the verse 36 to 38. So may isang Pharisee, in-invite daw si Jesus na magkaroon ng dinner. Okay? So he went to the Pharisee's house, pumunta si Lord. Kaya i-illustrate, nakikita niyo po ba yung kwento natin? Okay? So, umupo siya. Pero may isang babae doon sa town, okay, na namumuhay ng makasalanan, okay, sinful life, learned that Jesus was sitting at the Pharisee's house. So nakita niya, nalaman niya. So sabi niya doon, she came there with an alabaster jar of perfume. So what does it mean? Alam niyo po ba na may mga tao, o ang tao po, may perspective po yan or mindset na ganito, gusto ko pag lalapit ako kay Lord, dapat nagbago na ako. Aayusin ko muna motibo ko bago ako lalapit kay Jesus. Hello? Looks familiar? Sounds familiar? Okay, dapat mawala muna yung galit ko bago ako mag-church. Bago ako umattend ng life group. Dapat mawala muna yung inis ko, yung galit ko, sama ng loob ko, bago ako haharap sa Kanya. Dapat malinis muna ako bago ako magbasa ng Bible. Dapat okay muna ako bago mag-pray. Sinong ganyan? Okay, wag na tayong magtaas ng kamay. Sa'yo na lang. Evaluate mo. Tama? Hindi mo na pupunta ng life group? Hindi mo na pupunta ng satellite? Kasi hindi ayos puso ko. I want to tell you, it seems correct. But not. Why? Because sa totoo lang, namulan tayo dati sa konsepto that we had to be right first before we come to Him. Dapat tama puso ko bago ako lumapit kay Lord. Hindi muna ako magsisimba kasi makasalanan pa ako. Masusunog lang ako dyan. Huwag muna ako invite kasi iinom ako. Huwag muna ako invite kasi, may galit pa ako sa kapatid ko. Pero tignan niyo itong mabuti, the unnamed woman in the story, she came as she is. Ano ibig sabihin? What was the Bible's description to her? Sabi ko kanina, sabi ng Bible, a woman in that town who lived a sinful life. That's who she was when she came to Jesus. A sinful woman, pero lumapit kay Jesus. May kausap po ba ako dito? Yes. If you are sinful, di ka pupunta kay Jesus Tama? Tama po? Pwede pong sumagot Ni a-attend ng life group, di ka a-attend Bakit? Hindi magbasa ng Bible, di ka magbabasa. Ni mag-pray, di ka nga magpe-pray. Hindi ka nga a-attend ng prayer works Bakit? Kasi sinful Mabigat po yung statement ng Bible doon sa babae, sinful. Hindi natin alam kung ano yung kasalanan na nagawa niya, but I believe that she was, usually ito naman palagi, okay na ang nababasa natin sa Bible na she was a harlot or sabihin natin prostitute. Okay, pwedeng hindi na niya alam kung ilang bilang na lalaki yung nakasiping niya, meaning ang dami na. Okay? Ang dami na ding pamilya ang nawasak dahil sa kanya. Pwedeng she lived a sinful life. By what? She always, siguro, di ba pwedeng, she always say bad words. Di ba? Kada sabi niya, mura. Di ba? Masaya siya, mura. Malungkot siya, mura. Pwedeng ganun. Okay? Pwedeng alcohol, nag-alcohol siya. Vices, nakikipag-away sa ibang mga babae. Kaya nakikipagsabunutan sa labas. Selling her body for a living and many more. Bakit? Kasi ganun siya kakilala. A woman in that town who lived a sinful life. Kilala siya sa ganun. I don't know what happened, but somewhere, down the road, ibig sabihin, siguro, siya po ay napagod. And sa totoo lang, nakakapagod naman talaga ang buhay sa kasalanan. Hello? So, dito yung gustong-gusto niya pa rin ng kasalanan. Sige lang, more. May ganun ba? Binubugbog ka na ng kaaway, sige lang, bugbugin mo lang ako, I want that. Sino gusto nun?
Binubugbog ka na sa kahirapan. Sige lang, okay lang. Gusto ko pa maghirap. May ganun po ba? Teka lang, baka ano ka na. I wanna tell you, okay, ang hirap po mabuhay, nakakapagod naman kasi talaga ang ganyang buhay. Nakakapagod po ang kasalanan. Amen. Na kahit anong pilit mong sabihing masaya ka, hindi ka talaga sasaya. Andiyan ka ba? Diba? Sin is meant to bring pleasure to the body but not to the soul and the spirit. Pleasure lang siya sa katawan mo, sa flesh mo. Amen? Kaya anong response niya nung nalaman niyang si Jesus ay nasa tahanan ni Simon, the Pharisee? Clear ko lang, hindi ito yung Simon Peter na kilala natin and Simon the Zealot, na disciple ni Jesus na kilala natin. Ito pong Simon na nabanggit ay nag-invite kay Jesus ay isang religious leader and not a disciple of Christ. Maliwanag po tayo doon? Okay? So ano pong nangyari? Anong ginawa ng babae? Anong response nung babae, nung nalaman niya na parating si Jesus o nandun si Jesus? Letter A, she learned that Jesus was inside the house of the Pharisee. Okay? Sabi doon, no? Kaya a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So the word learn in Greek word in the New Testament is manthano. Okay, hindi yan manzano. Manthano. Sabi niyo nga po, manthano. Medyo lagyan niyo naman po ng accent. Manthano. Di ba? Mukhang ano kayo, no? Nasa Greek na kayo, manthano. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Increasing one's knowledge, learning by use and practice, or yun nga, hearing or being informed. So, dahil po sikat at kilalang kalala na si Jesus by this time, kalat na po sa buong Galilee ang ministry ni Jesus. Kung uurong po tayo ng mga verses, this chapter shows, no, na ang dami na pong dinaanan ni Jesus bago siya dumating dun sa tahanan ni Simon. So, i-run through ko lang verses 1 to 10 ng Luke 7. Jesus healed the servant of the centurion. Sino po dito nakakaalam ng story na yan? Kay Luke 7:11, verse 11 to 17, Jesus raises a widow's son, pinagaling. Tapos pagdating ng 18 to 35, Jesus performs numerous miracles. Why? It's because si John the Baptist po, noong time na ito, okay, ay nakakulong kay King Herod. So si John the Baptist, nagpadala siya ng mga disciples kung check talaga kung talagang si Jesus ay yung Messiah. So sabi niya, okay, di ka naniniwala. Sige, okay. So sinabi niya ngayon, gumawa siya ng mga miracles. Sinabi niya sa mga disciple ni John, okay, na ito, napapagaling ako. Kasi yun naman talaga eh. So he heals the sick, raising the dead, and bringing good news to the poor, na proof po ng kanyang identity. So pagdating po ng Luke 36 to 37, itong babae itong pinag-uusapan natin, she was hearing about the ministry and teaching of Jesus that she was so much eager to meet Him. So na dito, gusto niya ma-meet si Lord? Parang hindi po. Gusto niya ma-meet si Lord? Gusto niyo na po bang mauna? Joke lang po. Okay, hello. Pero alam mo yun, so hanggang sa ayun na, narinig niya si Jesus, may scheduled dinner siya sa bahay ni Simon the Pharisee. Tama? Okay, excited siya. Itong babaeng itong excited siya. Pero tayo minsan noon, alam natin darating na si Lord. Wala, nandun pa rin tayo sa sulok. Di ba? Hello? So, and she saw this an opportunity and privilege to see Jesus. And sabi niya, I need to see Jesus. I will see Jesus no matter what. So, nagkaroon na siya ngayon ng perspective, okay, na no matter what happened, imimit ko si Lord. Hello? Okay? So what does it mean? Kapag gusto mo talagang maranasan ang kapangyarihan at kapatawaran ng Diyos, aalamin mo talaga kung paano mo siya mararanasan. Kung paano mo siya makakaharap. Hello? You will give your best to come to Him. Alam na niya eh. Okay, na si Jesus ang solusyon sa kanyang problema. At nung nakita niya, letter B, nakita niya ngayon, sabi niya, she came. She came with an alabaster jar of perfume. So the word come or came in Greek word in the New Testament is erkomai. Sabi niyo nga po, erkomai. Lagyan niyo ng accent, erkomai. Kausapin mo yung katabi mo, erkomai. Diba? Erkomai.
Di ba? Okay, maganda, masarap ba yung aircon? Aircon pala, no? Okay, means to come. Ayan na, to go, to arrive, to start motion. Question ko po sa'yo ngayon. Ano yung isang bagay na alam mong pinakamahal para sa'yo, pero nasayang mo lang? Ano yung isang bagay na tingin mong pinakamahalaga, pero naitapon mo lang? Tama? In this verse, hindi lang nalaman ng babae na nasa loob ng bahay si Jesus na isang Pharisee, pero walang pagdadalawang isip, pumunta siya sa mismong loob ng bahay. Okay? At hindi lang po yun, may dala-dala siya na pinakamahal na bagay po na willing siyang ibigay at ibuhos kay Jesus. Ano po yun? An alabaster jar of an expensive perfume that could have been sold at high price. So the cost of the ointment was worth about 300 denarii. So ano po yan? Convert natin yan sa ancient Roman silver coin. Sobrang mahal. Okay? So kung i-convert po natin sa US dollar, sige po, kwentahin nyo na lang, kayo na po bala. Pero ayoko mahirapan. Ako na nag-times, ako na nagkwenta. So ano nyo na lang, meron po ba kayong ganyang kamahal na pabango? Wala? Mag-order na lang po tayo kay Kuya Darwin. Di ba? Hezekiah perfume. Hello? Pambihila, 3 million? Isang ganun lang. Wow. Hello? Okay? Dahil sa sobrang mahal na to, no? Isang wisik ko lang, pambihira. 'Di ba? Hindi mo hahayaang mabawasan eh. Yung pang isang wisik na yun, pang isang buwan na eh. Nagigets po ako? Alam po natin na napaka-importante ng perfume, lalo na sa babae. 'Di ba? Okay? Pag nabasag yan, iiyak ka. Shucks, 3 million! Anong iniiyakan mo? Yung pabango ko nalaglag. Yung pabango. Hello? Diba? Walang hawak. Ano pa yan? Okay? Hello? Pero dito sa kwento natin, binuhos. Okay? Tinapon. Hindi tinapon eh. Binuhos, pinanglinis. Okay, the unnamed sinful woman chose to pour out the perfume. Hindi lang yun, pagpasok niya at paglapit niya kay Jesus, 38, as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Question, ano ang tingin mong nakakahiyang bagay, pero willing kang gawin para kay Jesus? Lo, nakakayabang magtaas ng kamay? Nakakayabang lumuhod? Nakakayabang mag-share ng gospel sa community mo? Uy, nag-share siya. Uy, nakakaya. Nakakaya ba? Tingin mo yung umiyak ka. Teka, lalaki ako. Lalaki ako. Hindi ako iiyak. Nandiyan ka ba? Hello? Nakakaya po yung ginawa ng babaeng ito. So the woman began to wet his feet with her tears. Okay? Bakit siya umiiyak? Umiiyak siya dahil sa kasalanan niya eh. Sa mga nagawa niya, bigat ng pinagdaanan niya, alam niya na si Jesus lang ang solusyon. Tulungan mo ko, Lord. Sinong ganyan? Lord, di ko na kaya. So dito may matinding pinagdadaanan, tapos alam mo si Lord na lang solusyon mo. Lord, di ko na kaya. Ang bigat na. Ang sakit sa puso. Diba? So this is so dramatic. May puso notebook. Diba? So this is, kung nasa napaka-dramatic nito, or sabihin natin telenovela na, Lord, di ko na kaya. Madumi yung paa ni Jesus. Sa totoo lang, kasi wala naman talaga silang yung parang tawag dito, Hindi ko alam eh. AirPod lang alam ko. Di ba? Walang mga Nike dati. Ano pa ba? May mga brand ba dyan? Walang mga Adidas. Di ba? Okay, sige, tara, mission na tayo. Walang ganon. Nakapaayan. Magdumi yung paa niyan. And even yung mga, tawag dito, mga Hudyo nung unang panahon. Kaya siya, kaya siya nagdala ng perfume lang, walang basin, walang water, walang towel, dahil lang isipan niya, uhugasan naman ng mga servant ni Simon yung paa niya. Okay? Hello, are you here? So, ang plano niya, most likely, is to anoint the Lord's feet with the perfume she had brought. Pero bago niya kailangang
ma-pour out yon o mapabanguhan, kailangan malinis muna ang paa niya. Kaya lang, walang basin, walang tubig. So, anong ginawa niya? Ang ginamit niya, luha niya, panghugas. Okay, tapos ang pinampunas niya ay ang kanyang buhok. Tsaka niya binuhusan ng pabango ng walang pagsisisi, walang panghihinayang, walang pag-aalinlangan. And it seems, okay, makinig po kayo mabuti, planado po niya ito, ni-ready niya to, at tinabi niya ito for Jesus. Hello? Are you here? So that's the response of the sinful woman. Pangalawang response, the Pharisees' response. Verse 39 to 43. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is. Na itong babaeng ito, hindi alam ni Jesus kung anong background nito. Kwentuhan ko nga. Wow. So after seeing the woman coming to Jesus, ito ngayon si Simon the Pharisee, may objection agad sa ginawa ng babae. Imagine this, the host of the dinner is now a judger. Hello? Simon the Pharisee became now a questioner. He was shocked that Jesus would allow such an immoral woman to touch him and come to him. Lord, hindi mo ba alam na yung lumapit sa'yo, yung nagpunas ng paa mo, yung nagpabango sa paa mo, makasalanan yan? Hello? Lord, dapat di ka lumalapit sa makasalanan. Hindi ka dapat nag-entertain ng makasalanan. Hello? Ang daming tao sa paligid natin na tuwing lumalapit tayo kay Lord, they always judge us. Amen? Church ka ng church, wala namang nagbabago sa'yo. Life group ka ng life group, punta ka ng satellite, di ka nga naghuhugas ng plato. Diba? Punta ka ng punta dyan, bihira, kumakasagot ka sa akin, parang hindi mo ko nanay. Barka-barkada ka pa din. Sino-sino pa rin kasama mo. So, church ka. Taas-taas ka pa ng kamay dyan. I love you, Lord. Paglabas mo, huwag ka nang magpakita sa akin. Nagigets niyo ako? There are many people around us magdududa sa kayang gawin ni Lord sa atin. Talaga ba? Kaya kang baguhin ni Lord? Talaga ba? Kaya kang alisin ni Lord sa sitwasyon mo? Talaga ba? Kaya kang ilis ni Lord sa depression mo? Sa anxiety mo? And sometimes, makinig po kayo mabuti. This is a great revelation. Tayo rin. Kahit Christians na, kahit nga mga disciple na ni Lord, there are instances we judge others. We judge other people. We question other people. Same scenario po doon sa babae in Bethany na nag-pour out din ng perfume kay Jesus. In Matthew 26:8-9. So sabi doon, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? Hello, they asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Sana binenta mo na lang para nakatulong ka sa mahihirap, pambihira. Nag-fail po, okay, na ma-discern ng mga disciples ang kalooban ng Diyos. Kasi bakit ibinaba nila sa level ng mas mababa pa sa mahirap ang Panginoon? And sometimes we are like these disciples or even Simon the Pharisee. Why? We fail to discern ano ba kalooban ng Diyos. Minsan nga tayo pang nagiging dahilan bakit napipigilan ang kalooban ng Diyos sa ibang tao. Hello? Tayo pa ang nagbibigay ng mataas na standard wherein si Lord nag-set na ng standard. Lalo na kapag usaping forgiveness. Minsan duda ka pa eh. Talaga ba magiging tawad yan? Talaga ba? Uulit na naman ata sa kasalanan to eh. Diba? Nagkukwento siya noon. Alam mo talaga, gusto ko na talagang bumalik kay Lord. Alam mo, mahal na mahal ko talaga sa Lord. Tapos ikaw na, kung lang sabihin mo, talaga? Pero sa mukha mo, nakikita na-judger ka na. Hello? Hello? Okay, you did not suspend judgment. Sabi nga dun sa coaching namin kahapon. Sometimes we tell to the people, search mo muna puso mo bago ka lumapit kay Lord. Dapat mag-confess ka muna bago yung kasalanan mo, no? Before you come to Jesus. Advice ka pa. Pero ang tinutumbok mo, wag ka muna umatin kasi hindi ka naman, minsan ganun tayo.
Hello? Pero you know what? This is the reality. The more you search your heart, the more you feel condemned. Tama? Tama po ba? Iniisip natin we have to be right first before we come to Jesus. Diyan na ngayon papasok yung guilt. Diyan na ngayon papasok yung shame. Even the lies of the enemy na oo nga, hindi ako worthy. Hindi nga ako worthy to come to Jesus kasi paulit-ulit na lang ako. Oo nga, ang kulit ko kasi lagi na lang ako nagkakasala. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, the more you come to Jesus, regardless ano ang past mo, ano status mo, ano pinagdadaanan mo, kahit anong sabihin ng tao sa'yo, kahit sa tingin mo, tinuldukan ka na ng demonyo at ng mundo, but if you genuinely and wholeheartedly choose and decide to come to Jesus, bawat hakbang mo papunta sa Kanya, may nangyayari. Bawat isang hakbang, may nangyayari. Hakbang, 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 may nangyayari. May ginagawa si God. May inaayos si God. May nililinis si God. Amen? Hindi na sinasabi ni Simon, pero duda siya kay Jesus nung naging response niya sa ginawa ng babae. Kaya para mapalabas po, okay, ang totoong puso nitong Pariseo na to, she gave a brief parable para mas maintindihan niya. Okay, ang gustong sabihin ni Jesus. So, verse 40, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 people owed money, so nagkaroon siya ngayon ng parable. Okay, sige, may nangutang, dalawang tao, yung isa 50, tapos yung isa 500. Kaya lang, hindi na nabayaran. Kaya sabi niya, so he forgave them, yung dalawang nangutang, pinatawad niya. So now, tanong daw, which of them will love him more? So Simon replied, sabi niya, syempre yung mas malaki. Tama? I suppose the one who had bigger debt forgiven. Syempre, pambihira, 500 yun eh. Thank you, salamat. Hindi ako babayad. Tama? Hello? Okay? So you have judged correctly, sabi ni Lord. Then, balik siya ka sa woman, sabi niya, then he turned toward the woman and said to Simon, kikita mo tong babaeng to? Kikita mo tong mga sala ng babaeng to? Okay? You did not give any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Kita mo tong babaeng to? Pambihira, ikaw yung may-ari ng bahay, hindi mo man lang ako inalok ng tubig. Ang dumi ng paa ko, linisan mo man lang sana. Pero sinong gumawa? Yung makasalanan. Sino? Yung babae. Are you here? Andiyan ka ba? Okay? Pambihira ka. Okay, mas i-welcome pa ako ng makasalanan kaysa ikaw. Ang welcome mo lang, hi po Jesus, good morning po, upo po kayo. Hindi mo man lang ako tinanong, gusto niyo po ba ng tubig? O gusto mo ng kape? Diba? Walang pang ganun. Andiyan ka ba? You did na, sabi niya paano? Okay, next, you did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, simula nung nag-enter ako sa bahay mo, hindi niya siya tumigil, lumalik sa mga paa ko. Tapos ikaw, wala kang ginawa. Now, you did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. So nagkaroon po ng simple na parable si Jesus to illustrate, okay, yung point that the more we are forgiven, the more we should love. Ibig sabihin, mas pinakita pa ng babae yung matindi niyang pagmamahal kay Jesus by what? Performing the actions na hindi ginawa ng Pharisee na ito. Lumalabas po, okay, lumabas pa sa parable ni Jesus na mas hospitable pa yung makasalanan kesa doon sa matagal nang napatawad sa kasalanan. Ano sinasabi lang ni Jesus? Sinasabi lang ni Jesus dito kila Simon and other people doon sa lugar na to that you should not consider her a sinner. Bakit? Because God already made her, okay, whole and forgiven. Huwag nyo nang i-judge yan. Napatawad ko na yan. Nalinis ko na yan. Sino ka para mag-judge ng makasalanan? Andiyan ka ba? Imagine the story, the scenario was inside the house of Simon. Dapat nga, matuwa pa siya kasi ginamit yung bahay niya eh. Ginamit yung buhay niya. Okay, na may isang makasalanan na lumapit kay Jesus at handang magbago ng buhay. At handang magpabago ng buhay. Amen? Hello, PowerPoint.
Yan, matuwa ka at maging masaya dahil ikaw ang ginamit ni Lord para makalapit ang ibang tao sa Diyos at maranasan ang kanyang kapatawaran. Amen? Ginamit ang tahanan mo, ginamit ang buhay mo para ma-meet ni Jesus yung mga may kailangan kay Jesus. Are you here? Kaya yung bahay mo, yung tahanan mo, yung buhay mo, okay, yung particularly yung bahay mo, pambihira, kung pinapagamit mo yan sa gawain ng Lord, whether life group yan, satellite yan, one-on-one yan, discipleship man yan, that's a privilege. Amen? Come as they are. Set God's standard, not your standard. Amen? Be the extension of God's love to others. Pakita mo, paranas mo, na teka lang, minahal ako ni Lord. So this time, gusto ko na iparanas sa'yo na mahal ka din ni Lord. Pinatawad ako ni Lord sa tindi ng kasalanan ko. Gusto ko iparanas sa'yo yun. Gusto ko makilala mo si Jesus. Pinatawad ka rin at kaya kang patawarin ng Diyos. Amen? Hello? Are you here? Sino po dito naiintindihan pa ako? And last po na response, the Lord's response. Okay? Verse 47 to 50, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, your sins, anong sabi? Anong sabi? Pakibasa po, your sins. Asa na yan? Verse 48 mo na. Okay? Verse 48. Then Jesus said to her, anong sabi? Your sins are forgiven. Tuloy natin, pakibasa. The other guest. Your faith has saved you. Go in peace. So, anong response ni Lord? Anong ginawa ni Lord? Diba, nung nakita niya yung effort ng babae. Okay? I want you to know the Lord is always pleased sa mga taong nakitaan niya ng effort at humility para makahingi ng tawad at makabalik sa Kanya. Kaya nga nakita ni Lord yung effort ng babae. Amen? Okay? Nung pumunta sa Kanya to be forgiven, nakita niya na willing siyang mawalan ng pinakamahalaga sa Kanya, ma-anoint lang si Jesus. Demonstrate mismo po nung babae kung gaano niya kagustong maging malinis at kung gaano siya ka-grateful sa ginawa niyang paghalik, sa ginawa niyang pagbuhos ng perfume sa paanan ni Jesus. I wanna tell you, church, makinig po kayo mabuti, hindi ka lang nakita ni Lord na nag-effort ka o mag-e-effort kang lumapit sa Kanya, pero magre-response siya sa'yo. Amen? The moment kung gaano ka kaseryoso na lumapit sa Kanya, kung gaano ka kaseryoso bumalik sa Kanya, ganun din siya kaseryoso mag-response at sumagot sa'yo. Amen? So what Jesus did, anong ginawa? Okay? So hinarap mo yung babae face to face. So sabi niya, letter A, the sinful woman was forgiven. Napatawad siya sa kanyang kasalanan na matagal niya ng bitbit, matagal niya ng daladala dahil sa ginawa niyang paglapit, siya po ay nakatanggap ng kapatawaran. Siya po ay nakatanggap ng kalinisan. Amen? Direkta, face to face. Sinabi ni Jesus, okay, you are forgiven. Now, I wanna tell you, direkta din sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, anak, you are forgiven. Amen? You want to receive forgiveness from the Lord? Taas ang kamay ng gusto po. Just take one step. Come to Jesus. Go back to Jesus. Palakpakan natin si Lord. Isang hakbang lang, lapit sa Diyos, balik sa Diyos. Si David po nagkasala against kay Lord and against din po kay Uriah, na dapat sa panahon na nasa gera siya, mas pinili niyang magpahinga, na hindi naman oras ng pahinga. And when he saw Bathsheba, doon na nag-umpisang maging magulo ang buhay niya. Yung isang kasalanan, nanganak pa ng isang kasalanan. Hello? Pero nakarecover po ba si David? Ang tanong? Ano sagot? Yes. Paano? By going back again to God. Humingi ng tawad, nagpalinis, and ang ending, nagamit pa rin ng Diyos powerfully. Amen? At nabansagan pa rin siyang a man after God's own heart. Bakit? Kasi may tunay na paglapit, may tunay na pagbabalik at paghingi ng tawad. Amen? Pangalawa, ano pa nangyari? Sinful woman was saved because of her faith. Kaya ang susi talaga ng kaligtasan at kapatawaran ng sinful woman na ito ay yung kanyang pananampalataya sa Diyos.
It was her faith that believed the words from Jesus. Yung pananampalataya niya ang dahilan kung bakit, okay, ngayon naniniwala siya na, okay, forgiven nga ako ng Lord. Okay, wala siyang duda. She already received it. Hindi man maniwala yung ibang tao, basta siya maniniwala at naniniwalang pinatawad ng Diyos. Kalakip nito ay ang kaligtasan na matagal na niyang inaantay na maranasan. Amen? PowerPoint forgiveness is ready from God. Sino dito naniniwala? There is no hesitation or shortage on His part. Our part, ang part natin is to come with humility and loving submission to Jesus and to receive the forgiveness He offers by faith. Amen? And last, letter C, ano pa nangyari? Anong ginawa ni Jesus? Ano response niya? Sinful woman received peace. So the woman came to Jesus in complete humility, okay, with the attitude na, alam mo yon, di ako worthy. Di ako worthy lumapit, di ako worthy sa presence ni Lord. Pero I wanna tell you, no, nung naramdaman niya yun yung time na kailangan niyang lumapit at dapat niyang lumapit kay Jesus. Di ba? Hello? Pero I wanna tell you, hindi lang po nagtapos doon. Okay, because Jesus didn't want her to stay there. Okay, sige, napatawad na kita. Sige, okay na. Ayun ni Lord yun, hindi po yun yung gusto ng Lord. He raised her up. Okay, sige, you are forgiven. Pero sabi niya, hindi ka lang makaka-receive ng forgiveness. Hindi ka lang maliligtas. Okay, but I will raise you up. In-acknowledge ni Lord yung love niya. Pinatawad ang kasalanan niya and sent her in peace. Ibig sabihin, I wanna tell you, church, may tunay na kapayapaan sa mga taong nakatanggap ng kapatawaran at kaligtasan galing sa Diyos na pagmamahal. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. 3 response po ang nakita natin sa story. Amen? Ano yung unang response? The sinful woman. Kita natin, makasalanan siya. Ang dami niyang ginawa. Pero lumapit siya sa Diyos. Pangalawa, yung Pharisee. Diba, nagduda, nag-judge. Pero hindi niya nakita na, teka lang, ginamit yung tahanan ko Ginamit ako ni Lord para makalapit siya kay Lord. Amen? Pero, nagduda pa rin siya. Ano pa? Pangatlo is the Lord's response. So, the moment na nakita po ni Lord na ikaw mismo, lalapit ka sa Kanya wholeheartedly, I wanna tell you, yung 3 bagay po na nangyari sa babae, forgiven, di ba? She was saved by her faith and nakaranas siya ng peace. I wanna tell you, mararanasan po natin yun. Amen. So now, what's your response? Ano yung response mo as you come to Jesus? Gusto niyo po bang malaman? Number 1. Wala pa pala. Okay, wala momentum po Okay, paano? Come as you are. Amen. Come as you are. Sabi mo nga sa katabi mo, come as you are. Amen. Come as you are, number 1. Come as you are with a repentant heart. Di ba? Makasalanan ka ba ngayon? Alam mo yung babae, alam ni Jesus na alam ng babae na si Jesus lang makakatulong sa kanya. Alam ng babae na si Jesus lang ang makakapagbigay ng kailangan niya. Ano yun? Kalinisan at kapatawaran. Maybe you feel like the same as the unnamed woman in the story. You want to be cleansed, you want to be forgiven, pero lagi mo iniisip, worthy pa ba ako? Worthy pa ba akong makabalik kay Lord? Worthy pa ba ako na malinis ni Lord? Worthy pa ba ako na mapatawad ni Lord? Worthy pa ba ako na lumapit sa Diyos? Amen? Yung babae sa story, okay, na nabansagan sinful woman, she decided to come to Jesus with a repentant heart. Amen. Diba? Ready siya sa gagawin ni Lord at ready din siya sa kung anong gagawin niya kay Lord. She came to Jesus not as fixed and cleansed person, but a sinful person. And she sees, nakita niya na si Jesus lang ang makakapagpalinis sa kanya. Si Jesus lang ang mag-aayos ng buhay niya. Bakit? Dahil alam niya na madumi ang buhay niya at alam niya na si Jesus lang ang solusyon. Church, Jesus is the bath that makes us clean. Ready your heart. Amen. Because He will purify you. Have a repentant heart because He will welcome you gladly.
Amen? Receive this truth. No matter how big your sin is, no matter how badly you have messed up, your sin is never big than God's love. Can you receive that truth? Mas malaki ang Diyos, mas malaki ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa kasalanan mo. Nakapatay ka ba? Sinner ka ba? Sinungaling ka ba? Ano ba yung bagay na nangyari sa buhay mo? Mas malaki si Lord dyan. Hello? He is the solution and He will straighten out. Okay? That we cannot straighten on our own. May mga bagay sa buhay mo na hindi mo matuwid ng ikaw lang at si Lord lang ang makakatuwid nun. Hello? Siya lang po ang dakilang tagapaglinis. Hindi po ang tide. Hindi po ang pride. Hindi po ang kala. Hello? Si Lord lang. Kaya bang linisin ng sabon yung puso mo? Try nga natin. Buksan mo nga. Wala ka na bukas. Andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Si Lord lang ang dakilang doktor. Siya lang ang tagapagbago ng buhay. Mark 2:17, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Hindi ako nandito para sa matuwid. Nandito ako para sa makasalanan. Nandito ako para sa iyo. He is the solution and He will straighten out. Hello? So when you come to Jesus, come as you are with a repentant heart. Ikaw, tingin mo bilang sinner, ikaw bilang isang, you are a sick person, you are a confused person, you are a rebel, feeling mo ikaw nagre-rebelde ka ngayon. If you feel that you are a weak person, if you are an angry person, kung feeling mo pagod ka, you are a tight full-timer worker of the church, ikaw pagod ka sa trabaho mo, dami mong nagagawang pagkakamali, ikaw yung tao na full of hurts, ready your heart, because Jesus will say to you face to face, anak, you are welcome. Anak, welcome home. Sabi mo sa katabi mo, welcome home. Yung medyo may conviction naman, hindi yung sinabi mo, welcome home. Diba? Ngitihan mo naman, welcome home. Na parang si Jesus yung nagsasalita. Diba? Welcome home. Andiyan ka ba? Ano pa? Pangalawa, come as you are with right worship. Makinig po kayo mabuti. Yung action po ng sinful woman is a kind act, okay, of a real and right worship. Yung babae nagbuhos ng pinakamahal na paghango para kay Jesus, ginawa niya because she knew that it is the right thing to do. Alam niya, for her, this is her right worship. Amen? Sabi nga po ng isang pastor na kilala natin at paborito ko, pakilabas po, sabi po ni Rev John David Ocampo, ayan, mag-pray po natin siya, no? Okay, doing and hitting God's will is always a beautiful act in the Lord's sight. Ang pangunahing sukatan ng God's will ay kung ano yung maganda sa paningin ng Diyos. Church, it's not about what looks good, right, and beautiful for you and for me. But it's all about what looks good, what is right and beautiful for the Lord. Yung sinful woman na nasa kwento natin, she did a beautiful and right kind of worship to Jesus. Hello, pwedeng hindi ito maganda sa mga taong nakapaligid sa Kanya, pero para kay Jesus, this is right. This is good. Kaya nga niya natanggap yung kapatawaran eh. Hello, church, basta alam mo na tama ang paglapit mo sa Diyos. Whatever your situation, whatever your status, kahit na ano bang sabihin ng maraming tao sa'yo, pagdudahan ka man nila, come as you are. Give God the right and powerful worship. Now question, are you a sinner? Are you disappointed? Are you hurt? Are you discouraged? Did you fail? Are you confused? Are you rebelling right now? Tingin mo, hindi mo
nasa church nga ako eh. Hindi lahat ng nasa church hindi nagre-rebelde. But if you are, worship. Hello? Are you in a great battle of lust and unforgiveness? Worship. Lapit ka na kay Lord, huwag ka na lumayo, mag-worship ka na. Are you in trouble? Are you in a problem? Ang bigat ng pinagdadaanan mo, worship. Stress ka? Sino stress? Sino depress? Are you anxious? Nagpa-panic attack ka ba? Fearful ka ba? Worship. Andiyan ka ba? Alam niyo po ba na pinaka-powerful na gagawin mo ay mag-worship kesa tumakbo ka sa ulan? Diba? Gagawin ko ba yung ginawa ko kanina? Di ba? Nagtatakbo ka. O, ba't ka tumatakbo? Ayoko kasi makita ang luha. Ayoko kasi makita. Di ba? Na tumutulo ang luha sa aking mga mata. O, 3 oras ka na dyan ah. Huwag mo kong pigilan. Nagaganong ka pa, no? Hello? Mas pinaka-powerful pa yun, di ba? Kaysa mag-walling ka dyan. Hindi ko na kaya. Napapagod na ako. Hindi nyo ko naiintindihan. Wala kayo sa lugar ko. Hello? Pinaka-powerful po ang worship kaysa mag-stress eating ka. Ba't ka kumakain? Huwag mo akong pigilan. Stress ako. Kakasangyup mo lang kahapon ah. Sangyup ka na naman ngayon. Sana all. Sana all talaga. Huwag mo akong pigilan. Mamira, dami kong pinagdadaanan sa buhay. Hindi mo alam pinagdadaanan ko. Sakit sa puso. Puso notebook. Hindi, joke lang. Nandiyan ka ba? Pinaka-powerful po ang worship kaysa magmukmuk ka. Kaysa uminom ka. Nakailang bote ka na? 5. Ako pigilan dyan. Kinabukasan may hangover ka na naman. Kung may problema ka, mag-worship ka kaysa uminom ka, kaysa magbarkada ka, kaysa magbisyo ka, kaysa magbarkada ka, kaysa gumala ka, mag-worship ka sa kwarto mo, lumuhod ka, magtaas ka ng kamay. That's the right worship. Bigay mo kay Lord my worship because this shows that you believe that God saves. Jesus saves. Something happens when you go to Jesus and worship Him. Right worship is pouring your heart out to God. Impose mo lahat sa worship. Iiyak mo lahat sa worship. Here. Right worship is a place of healing, cleansing, deliverance, and a place where you are strengthened. In right worship, dyan mo makikita ang healing. Dyan mo mararanasan ng cleansing. Unti-unti nararamdaman mo, inaayos ka ni Lord. Unti-unti, yes, weak ka, pero nagiging strong ka. Bakit? Kasi strong si Lord. Hello, and last number 3, tapos na po ako. Come as you are with reachable hands. The woman came as a sinner, pero lumabas siyang malinis. Lumabas siyang napatawad. Lumabas siyang ligtas at may kapayapaan. Bakit? It's because, why? She grabbed the opportunity to come to Jesus. She grabbed the opportunity na magpaayos at magpalinis sa Diyos. Marami kasi sa atin, inaabot na ni Lord yung kamay niya, ikaw pa yung may ayaw. Hello? Hello? Thank you for being honest. Yeah, right. Thank you for being honest. Ako yun. Ako yun. Pinabot na ni Lord, pero ayoko. Bakit? Kasi may pride ako eh. Kasi makasalanan ako eh. No, pero alam mo ba, alam ni Lord yung kailangan mo? Problema, tayo yung tumatanggi. Tayo yung umaayaw. But you know what's happening, Lord? Come as you are. Bakit? Because Jesus knew that you need a rescue. God is waiting for you to reach His hands. Alam niyo ba, habang ginagawa ko po ito, sabi ko ito kanina sa first service, while doing this topic, no, may pinakita sa aking image si Lord. Sabi ko, Lord, sorry. Ang tagal mo nang inaabot yung kamay namin, pero kami yung may ayaw. Ang tagal na kaming lubog sa problema. Ang tagal na namin lubog sa adultery. Ang tagal na namin lubog sa kasalanan, pero ayaw pa rin namin magpaabot. Now the question, inaabot ka ni Lord ngayon, are you willing to reach? Are you willing to reach it? Are you willing to take it? Or you will
pa ang kailangan mo? You want healing? Who wants healing here? Who wants forgiveness? Who wants wisdom? Who wants love? Peace? Provision? Who wants rescue from a particular sin? Ikaw nakakaalam yan kung ano yung sin na yan. Whatever you need, freedom from depression, freedom from anxiety, freedom from panic attack, hindi mo alam kung saan nanggagaling. Lord, ang bigat, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Okay naman ako kanina, pero bakit ang bigat ngayon? Sinong ganon? Whatever you need, if you want victory, if you want breakthrough, come as you are and reach God's hand today. Jesus is your rescue. He is the solution sa lahat ng kailangan mo. Tatlong bagay po ang gusto sabihin sa'yo ni Lord, na come as you are. Pero wag ka lang pupunta sa akin. Pumunta ka sa akin ng may repentant heart. Pumunta ka kay Jesus na may handa kang mag-worship sa Kanya. Pumunta ka kay Jesus na handa mong abutin ng kamay niya. Tatayo tayo lahat. Stand up. Who wants to feel right now the love of God? I don't know. Maybe kanina ka pa kinakausap ni Lord. Maybe kanina ka pa may na-impress sa'yo si Lord. Lord, ang tagal na to Ngayon lang na ngayon lang nabunot, ngayon lang na-expose. You know what? I just want to share this, no? The greatest day of my life, is the day I met Jesus. Nagkaroon ako ng turning point sa buhay ko, napagod ako, mabuhay sa kasalanan. Ay, si Pastora, ano naman yan nag-serve yan. Yes, I'm serving, pero kung malalaman nyo lang testimony, abutin tayo isang oras, wala na. Pero you know what? Kasala, gumulo buhay, kasinungalingan, kamalian, nabuhay po ako dyan. Pero alam nyo po, nung nakilala ko po ang Diyos, I am the happiest. Maliban po sa nakilala ko yung mga taong nasa paligid ko. But nung nakilala ko po ang Diyos, I am the happiest. I was never be the same again. And I believe, ikaw din. Right now, as you close your eyes, pikit mo yung mata mo, and I believe that God is talking to you kanina pa. Malaya ka ngayon na umiyak sa Diyos. Right now, if you are a new friend today, or ikaw itong nag-uumpisa pa lang sa pagkakakilala kay Lord, I wanna tell you, you are found. Maybe you are like this woman in the story. You live a sinful life. Di ko alam kung ano yung bansag sa'yo ng ibang tao. Di ko alam kung anong bansag sa'yo ng pamilya mo. Even in your school o sa community mo, di ko alam. Sa company na pinagtatrabahuan mo, di ko alam kung anong tawag sa'yo. Kung paano kanila nakilala. Pwedeng binansagan kang pasaway, prideful, makasalanan, sinungaling, mabisyo. Pwede kang binansagan na magulo buhay mo. Manginginom ka, mayabang ka, bida-bida ka, intimidating ka, magagalitin, manluloko, or pwede binansagan ka as katulad ng sinful woman, adulterous, pwedeng selfish. Di ko alam kung ano pang dikta ng mundo sa'yo. Pero I wanna tell you, the fact lang na nandito ka ngayon, malaking bagay na nalaman mo kung ano, kung ang mundo, ang ibang tao sa paligid mo, tinuldukan ka dahil sa buhay na meron tayo. I wanna tell you, hindi ka tinutuldukan ng Diyos. Hindi ka tutuldukan
gusto ng Diyos ay ang maramdaman mo ang tunay na kapatawaran at pagmamahal niya. Now, church, if you are like this woman, na feeling mo di ka worthy lumapit, na feeling mo pakasalanan ka, the altar is open, pwede ka lumapit sa Diyos. Come to Jesus. At the count of 3, huwag kang mahiya. This is your opportunity to come to Him right now. At the count of 3, come, kneel down and pray. Come down. 1, 2, 3. Come on. Come to Jesus. Luhod sa Diyos. Punta sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Lapit sa Diyos. Wagas sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang kailangan ko. Buhaw sa biyaya mo. This is your opportunity to come to Him. Come as you are. Huwag mo munang pagsanyan yung kasalanan mo. Ang mahalaga, lumalapit ka sa Diyos ngayon. Lapit. Punta. Punta sa harap. Punta kay Jesus. Punta sa presence niya. Come on. Sa lahat ng kasalanan God is reaching you out. God is here. malapit sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, Ikaw ang kailangan ko. Come on. Biyaya mo lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. At kung ikaw naman ito, na na-experience mo na yung love ni Christ, pero natalikuran mo siya. Natalikuran mo, napabayaan mo yung relationship mo kay Lord. Pwedeng alam mo na to, alam mo na, yes, I'm forgiven. Yes, mahal ako ni Lord. Nararamdaman ko na yung love ni Lord, yes. Pero kung ikaw itong kausap ko ngayon at kausap ng Diyos, somewhat, nawala ka sa alignment mo sa Diyos. Nakita mo yung sarili mo na nahulog sa kasalanan. Pero gusto mong bumalik. Church, this is your time to be born again. Hindi ibig sabihin na tatanggap ka ulit, pero ang sinasabi ng Diyos, bumalik ka, lumapit ka ulit sa Kanya. Sa lahat ng kasalanan Come on, right now. Right now. If you want to feel God's love and forgiveness, whatever your status, whatever your reason, whatever you are, whoever you are, right now, come to Jesus. Lapit sa Diyos. Punta sa Diyos. Lakad sa Diyos. Yaraba, sika, yaraba. Come on. sa wagas na pag-ibig mo. Wagas sa pag-ibig ng Diyos. Ako'y patawarin mo sa lahat ng
Huwag ka nang umalis. Lapit. Punta sa Diyos. Lapit sa Diyos. Ang grasya niya ay hindi lang para sa mga lost. Ang grasya niya ay para sa mga nawala din. Right now, receive God's grace. Receive God's love. Receive God's forgiveness. More of your presence, Yes, Lord. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. He is wishing you. His hand is wishing you right now. Yes! More of your presence, God! Sa wagas na pag-ibig mo, O Diyos, ako ay gamitin mo sa lahat ng plano mo. Yes, Lord. Gusto ko pong sabihin sa inyo, all of us have the opportunity today. Ayusan na ng response. Just go back to Jesus. Just come to Jesus. Lapit na ulit. Come as you are. Come as you are, and He will rescue you. Si Jesus ang kailangan mo. Hindi kahit na anong bagay sa mundong to. Come to Jesus because He will heal you. Yung matagal na healing na gusto mo, si Lord magbibigay. Come to Jesus because He will forgive. He will deliver you. He will cleanse you. Sa panahon na bigat ka na, takbo sa Panginoon. Takbo sa presensya ng Diyos. Hindi sa mundo, hindi sa ibang tao, hindi sa kasalanan, sa Panginoon. Right now, as you receive forgiveness, as you receive the love from Jesus, commit
yourself, magpapagamit ka na sa Diyos. You will change your perspective today sa ibang tao na kung ikaw kayang linisin ng Diyos, ikaw kayang patawarin ng Diyos, ang ibang tao rin ay kayang baguhin ng Diyos. Kung yung iba, kung ako nga, kung ikaw nga, ginagamit ni Lord ngayon, pwede ba makita mo rin yung iba na kaya din silang gamitin ng Diyos? Kung ikaw nag-aalab ka ngayon, on fire ka ngayon, makita mo rin yung iba na kaya din nilang mag-alab sa Panginoon. Kaya din nilang maglingkod sa Diyos. Magpagamit ka. Commit yourself. And now, as we declare, just like the sinful woman, Jesus is saying to you this, face to face, you are forgiven. You are loved. You are healed. You received freedom. You are free. You are loved. Right now, receive it. Receive. Your faith has saved you. Your faith cleansed you. Your faith healed you. Your faith right now makes you victorious. Receive breakthrough. Come on. Taas mo yung kamay mo. Receive that promise from the Lord. Come on, worship. 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 Yes, God. Sa lahat ng kasalanan ko, lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Oh Diyos, yes Lord, declare, ikaw ang kailangan ko. Uhaw sa biyaya mo, lumalapit sa wagas na. Yes, Lord. Stand up. Tayo tayong lahat right now. Let's receive this word. Sabi ng Panginoon, nak, you are forgiven. And go in peace. Receive peace. Right now, receive the promise of God. Lord, marami pong salamat sa salita mo. Lord, we believe that you moved. May binago ka sa amin. Naramdaman namin, Lord God, ang matinding pagmamahal mo. We love you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen.